Ooh, hey! So, sa umaga, liwanag ay sumisikat. Pag-asa'y muling bumabangon sa puso't isipan. Sa Melbourne, may tinig na tumatawag. Mensahe ng kaharian sa bawat tahanan. Every Monday, Wednesday, Friday we gather. Sa panalangin tayo'y pinag-iisa. Through the screen but hearts are closer. Sa presensya niya tayo'y pinagpala. Hindi lang ito programa, kundi tawag ng Diyos Upang hanapin siya ng buong puso. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos. at kanyang katwiran ay mapapasa atin. All these things shall be added unto you. Pangako niya'y di kailanman Magmamahaliw. Oh, seek Him first. Huwag kang mangamba Siya ang sagot sa bawat pangangailangan. sa online ministry. Sama-sama tayong aawit. Kay Kristo Ang buhay ay iaalay. Linggo'y dumating, salita'y buhay. Sa bawat sermon, puso'y nag-aalab. Bro Ernie Tanyag, lingkod na tapat, nagdadala ng liwanag sa gitna ng dilim. From Facebook Live to YouTube stream, abot hanggang dulo ng mundo ang tinig. Every soul that hears the message, Binabago ng pag-ibig ng Diyos. sa bawat salita may buhay na hatid, Pag-asa at lakas na hindi kumukupas. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos. at kanyang katwiran ay mapapasa atin. All these things shall be added unto you. Pangako niya'y di kailanman Magmamaliw. Oh, seek Him first. Huwag kang mangamba Siya ang sagot sa bawat pangangailangan. sa online ministry. Sama-sama tayong aawit. Kay Kristo Ang buhay ay iaalay. sa panalangin may kapangyarihan. Sa salita niya may kaligtasan. Mula Melbourne hanggang sa buong mundo, Ang kaharian niya ay itinataguyod. 8 AM hanggang 9:30. Umaga'y handog sa kanya. At sa linggo, Sama-sama sa pagsamba. ito'y hindi lang online, Ito'y banal na gawain upang dalhin ang kaharian sa bawat tahanan. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Ito ang landas ng tunay na buhay. All these things shall be added unto you. Sa piling niya'y walang pagkukulang. Oh, Jesus reigns sa puso ng bawat isa. Sa bawat tahanan, Siya ang hari sa online ministry. Patuloy ang misyon, dalhin ang kaharian hanggang wakas. Mensahe ng kaharian kailan may di titigil. kay Kristo. Ang lahat ay magbabalik Hanapin siya at siya'y matagpuan. magpakailanman.
my shepherd. I have everything I need. He gives me rest in green pastures. He leads me to calm water. He gives me new strength. For the good of his name, he leads me on paths that are right. Even if I walk through the dark valley of death, I will not be afraid because you are with me. Your rod and your staff comfort me. You prepare a meal for me in front of my enemies. You pour oil on my head. You give me more than I can hold. Surely your goodness and love will be with me all my life, and I will live in the house of the Lord forever. May the Lord bless the reading of his word. I give you thanks, oh God. I give you thanks, for you are good forever. I give you thanks, oh God. I give you thanks, for you are good forever. Blessed is the man that you correct. Correction is proof of your love. True sons accept your discipline. True love receives your chastening. Praise and thank you, oh God, for the correction you've done in my life. You loved and cared for me, and carried me through suffering, nor perish for my foolishness. Indeed, you are good. Your mercy and love endures forever. Blessed is the man that you correct. Correction is proof of your love. True sons accept your discipline. True love receives your chastening. Praise and thank you, oh God, for the correction you've done in my life. You loved and cared for me, and carried me through suffering.
Okay, good morning, good morning. Magandang umaga muli sa lahat ng nakikinig ngayong umaga. Unang-una dito sa Melbourne, Australia, kung saan tayo naroon. Magandang umaga sa inyo lahat, sa mga kagigising pa lang o papasok na sa eskwela o ano man ang inyong gagawin. Pupunta sa trabaho, saan man kayong pupunta, marapat lang na unahin natin ang Panginoon at magpasalamat tayo. At ganun din sa Pilipinas, no? Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang umaga dyan sa mga maagang nagigising dyan. Sa mapagpalang umaga sa inyo lahat at saan man kayong sulok ng daigdigan naman ng inyong time zone. Umaga, tanghali, gabi, araw. Isang mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at makikinig after the show. Samahan niyo po ako ngayong umaga, no? Tayo ay pasalamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat sa paggising pa lang natin, every gising is a blessing. Napakalaking pagpapala yan sa ating natamasa sa ating Panginoon, no? Sa paggising pa lang sa umaga ay pinagpala na tayo dahil tayo ay humihinga pa, nakakakita at nadadama natin ang mga nalikha ng Diyos sa ating paligid. At sa malamig na umaga sa Melbourne, no? Malamig na rito sa Melbourne ngayon. Autumn na, malapit na kami sa winter. Pero ganun pa man, palipas sa crazy weather dito sa Melbourne, ay mamaya naman niya summer na. Sa umaga, winter, mamaya summer, sa hapon, spring, bago mag-autumn ulit. And ganyan po ang weather dito, basta ganitong autumn, no? Talagang kaya ngayon ay flu season, kaya medyo tayo ay mag-minom ng vitamin C, no? Dahil at wag po natin kalimutan mag-flu vaccine dahil kalaban natin ngayon ay sipon at ubo. Patuloy tayong alagaan ang ating sarili, alagaan ang ating katawan sapagkat napaka-importante po itong ating katawan. Dahil pag ito po ay humina, ay hindi pa po tayo kakaroon ng pagkakataon magkaroon ng paglingkod sa ating Panginoon, no? At idalangin natin na sa araw-araw na nangyayaring kaganapan ngayon dyan sa Middle East, no? Patuloy pa rin ang giyera, patuloy na tayo nakakaranas ng ramdam natin ng kahirapan, ramdam natin ng pagtaas ng gasolina. At mas lalo sa Pilipinas, ramdam na ramdam yan dahil nga sa napakarami ng patuloy pa rin ang huelga, no, ng mga jeepney dahil sa taas ng gasolina. Pero wala tayong magagawa kundi manalangin na sana'y mahinto na ang kaguluhan na gaganap dyan sa Middle East. Mag-pray natin, palagi tayo manalangin sa lahat ng oras na tayo ay basta lahat po tayo nanalangin. Yan lang ang tamang gawin natin. Manalangin. Kaya sa umagang ito, samahan niyo po ako sa ating talakayan sa pag-aaral o pagtatalakay ng salita ng Diyos upang patuloy tayong mayroong magamit sa araw-araw nating pamumuhay. Pero bago tayo magsimula, bago tayo magtuloy-tuloy, atin pong basahin ang salita ng Diyos ngayong umaga. Salita ng Diyos, ito po ay nasusulat sa libro in the book of James. Allow me to read this in English. In the book of James chapter 4 verse 13 to 17, it says here in New King James Version, "Come now, who you say, today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there,
buy and sell and make a profit, whereas you do not know that what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. But now you boast in your arrogance. All such boasting is evil. Therefore, to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin. And that is the Word of God in English. Sa wikang Tagalog po, ito po ay nasusulat sa libro ni Santiago, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 17, ang salita ng Diyos. Makinig kayo sa akin. Kayong nagsasabi ngayon o bukas, pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami roon ng 1 taon, maghahanap buhay at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyong bukas. Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali ay mawawala pagkatapos. Kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin. Kung luluobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin? Ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Ang ganyang pagmayabang ay masama. Kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. Yan po ang salita ng Diyos sa araw na ito. Salamat sa kanyang salita at purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Let's bow down our head. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Panginoon naming Ama, muli kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa panibagong araw sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa kalakasan na ang aming katawan ay yung pinagkakaloob sa amin. Salamat sa mga pagpapalang patuloy mong pinapadaloy sa aming buhay. Sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw, Panginoon, salamat po. At salamat din po, Panginoon, sa mga gawain na pinagkatiwala mo sa amin. Salamat sa mga pagkakataon, oportunidad na binibigay mo sa amin upang kami po ay maging karapat-dapat at magkaroon ng partisipasyon sa pagkapalaghanap ng iyong banal na salita dito sa lupa. Hinihingi po namin ng kapatawaran, Panginoon, ang mga pagkukulang namin na makasunod sa iyong kalooban. Ang mga karumihan ng aming puso, Panginoon, ang mga pagkakamali namin nagagawa, Panginoon, maging sa isip at sa salita, sa gawa. Patawarin mo po kami pagkalinisin ng iyong makapangyarihan at banal na dugo upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Patuloy kang kumilos sa aming buhay, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Tanging ang pangalan mo lang po ang maitaas dito, Panginoong Hesus. Wala nang iba. Ikaw po ang maging isang mabuting kapagturo ngayong umaga. Patuloy mo pong gamitin daluyan ng iyong pagkapalang espiritual ang programang ito. At patuloy mo pong gamitin, Panginoon, ang iyong lingkod upang maging daluyan ng iyong banal na salita, ng mga kapahayagan mo. At bigyan mo po ako ng pagkalooban mo po ako ng karunungan, kaalaman sa iyong salita upang maintindihan ko po, Panginoon, ang iyong mga kapahayagan at nasa ganoon ito po ay aking maipangaral na may kaliwanagan at katapangan.
Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, ang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo na labis na apektuhan ng sari-saring sakuna. Lalo-lalo na po ang kaguluhan na gaganap sa Middle East, Panginoon. Dalangin ko po ang mga tao na labis na naghihirap. Aliwin mo po at palakasin ang mga nanghihina. Aliwin ang mga nahahapis, Panginoon, at patuloy pong gamutin ang mga may sakit at casualties sa naapektuhan ng giyera na to. Dinadalangin namin, Panginoon, ang mga namumuno sa bansang pinasasakupan, nabibilangan ng giyera na to, Panginoon. Kaloob mo po ang bawat isa ng wisdom, Panginoon, paano nila magkakaroon ng kapayapaan sa kanilang puso, Panginoon. Paghariin mo po ang kapayapaan at pag-ibig sa puso ng bawat namumuno upang magkaroon po ng magandang resulta o pagkakaisa ang bawat leader. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy mo pong gamitin ang programang ito sa pagpapalaganap ng iyong banal na salita and to advance your kingdom. Abuti mo rin po, Panginoon, ang mga tao na nakikinig at sumusubaybay sa programang ito. Ipagkaloob mo sa bawat isang kanilang pangangailangan upang matugunan po nila ang araw-araw nilang needs. At lalo-lalo na po ang iyong pangunawa at kaalaman sa iyong salita. Maghari ka nawa muli sa aming Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, masunod ang iyong kalooban dito sa lupa at tulad ng nasa langit. Ilayo mo po kami sa lahat ng tukso sa loob ng mundong ito. At yadya mo po kami sa lahat ng gawa ng masasama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong buktong na anak na si Jesus, na aming tagapagligtas. Amen at amen. Tayo po ay umawit. Balik natin sa ating Panginoon Diyos sa mga papurit at salamat. Wala. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhating ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig ko'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit, pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhating ka. Panginoon, kay buti mo sa akin.
Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Noon kay buti mo sa akin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, ay buti mo sa amin. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa amin, Panginoon. Tunay nga na ikaw ang aming sandigan, Panginoon. Ang aming Diyos. Diyos na mga Diyos, Hari na mga Hari, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkamatay mo sa krus. Salamat po sa iyong kabutihan, sa pag-ibig mo sa amin. Tunay nga na hindi namin kayang tumbasan ang iyong mga paghihirap at pag-ibig mo sa amin. Kaya, Panginoon, patuloy naming idinadalangin, Panginoon, na patulungan mo kami, Panginoon, na patuloy kami sumunod sa iyong kalooban. Tulungan mo kami na mapagtapatan namin ang mga gawain pinagkatiwala mo sa amin. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, na ipagkalooban mo kami ng karunungan, kaalaman at paunawa sa iyong salita upang maintindihan namin ang iyong mga kapahayagan. At nang ito'y aming maisabuhay sa araw-araw. Panginoon, ikaw po ang isang mabuting tagapagturo ngayong umaga at patuloy mong buksan ang mga isip at puso ng mga nakikinig upang maisabuhay po nila ang mga mensahe mong kapahayagan sa pamamagitan ng programa. Muli, Panginoon, sa iyo po namin binabalik lahat ng mga papurit at salamat. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ng iyong bugtong anak na si Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen.
Okay, pamanin po meron lang tumawag. Anyway, tayo po ay magandang umagang po muli sa inyo lahat, sa mga kabubukas lang ng kanilang cellphone o ano man ang inyong gadgets o TV. Magandang umaga muli at samahan niyo po ako ngayong umaga sa pagkatalakay ng ating banal na salita ng Diyos, ang kapahayagan ng ating Panginoon Diyos. At sa umagang ito, patuloy po nating dinadalangin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating mundo, no? Kaya wag po tayong bibitiw, wag po tayong mawawala ng pag-asa, at patuloy po tayong manalig sa ating Panginoon at patuloy nating ipakalat, ipahayag ang kanyang salita. Kaya pakilike and share lang po para po lumawak, malayo marating ng programang ito, lalo na po ang salita ng Diyos. Yan po ang pinaka-importanting lumaganap sa iba't ibang parte ng mundo. So sa umagang ito, ayon sa ating binasa kanina, sa ating teksto na sa James, no, 4:13-17, at sa ayon sa sulat ni Santiago, ito po ay ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa ating sariling plano, no. Ang marami po kasing nangyayari sa ating buhay, maraming kaganapan sa ating buhay. Many people today plan their lives carefully, their career, negosyo, future, goals. May mga planner tayo, may calendar tayo, mayroon tayong long-term vision na ganyan po ang mga tao, no, talagang they prepare lahat ng kanilang gagawin. Ang katanungan naman dito, is God included in your plans? Or are you just asking Him to bless what you already decided? Yan po ang madalas na ating ginagawa, no? Pag tayo gumawa ng plano, ano man ang plano sa ating buhay, ano man yung mga long-term vision natin, madalas, no, na hindi na ito nasasama ang ating Panginoon sa ating mga plano, pero ang ginagawa lang natin, pinagpipray lang natin na to bless what we already decided. Nagdesisyon na tayo Hindi na natin siya nangguni sa Kanya. Kaya marami nagsasabi na next year, yaman ako, ayon doon sa ating binasa. Next year, kinakailangan, meron akong kotse. Another year, meron na akong bahay. Magtatagumpay ako. Pero madalas nakakalimutan nila ang buhay ay hawak ng Diyos, hindi ng tao. No? Kaya nga James remind us, life is uncertain, but God will is sure, no? Ang lahat ng bagay po dito sa ating mundong ginagalawan, ito po ay pasamantala lang, no? At wala tayong pag-aari dito sa mundo. Lahat ay pinagkatiwala lang sa atin. Kaya nga kung ating pong isipin, ang buhay ay dito sa mundo, tayo dumadaan lang dito sa mundo. Tayo ay mga estranghero lang. We are just passing by in this earth. Dahil kasi ang ating bayan ay nasa langit kung tayo ay patuloy mamumuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. And the presumption of self-dependent planning, ang pagpalagay na kaya nating ang kontrolin ng ating buhay, ayon sa James 4:13, ayon doon sa ating binasa, na today or tomorrow we will go into such a city, no? Basahin natin yung 4:13, isa-isahin natin to, no? At patuloy nating bigyan ng himay-himayin natin itong binasa natin kanina. Sa umagang ito, ang ating tatalakayin at ang title ng ating tatalakayin ay pinangamatan natin, Living in God's Will, Not Our Own Plans. So ayon po dito sa talata sa Santiago 4:13 na ayon dito sa sinabi na today or tomorrow we will go into such a city, no? Kaya sabi dito, ngayon o bukas papunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami roon na isang taon, maghahanap buhay at kikita ng malaki.
malinaw ang pinakapakita rito na people makes plan without consulting God, no? Para bang tayo ang may control sa hinaharap. Yung bang palagay natin? Kasi po, nangyari na po sa akin yung ganyang pagkakataon nung una pa lang, no? Bago pa lang ako mag-abroad noon. Hindi po rito sa Australia na dahil meron ako unang bansang pinuntahan bago pa ako napunta rito. Talagang ganyan na naging ko nang hindi pa ako nakakilala sa Diyos. Marami akong plano sa buhay. Ganito. Para bang baga sa nagbibilang kaagad ako ng itlog, hindi pa namimisa. Nagbibilang kaagad ako ng sisiyo, hindi pa namimisa. Ganito ang gagawin ko. Katulad ng binasa natin kanina na magkakaroon ako ng nagbabuy and sell din kasi ako ng mga sasakyan kung ano-ano pa. At hindi ko man lang naisip na pangunahan ako ng Diyos o isangguni sa Diyos ang aking mga plano dahil nga wala pa akong pagkakilala sa Diyos noon. Wala pa akong takot sa Diyos kaya namuhay ako ng ayon sa sarili kong kalooban, ayon sa sarili kong mga plano. Kaya hindi po ako nagtagumpay sa bansang pinuntahan ko doon. No? Nagkaroon lang ako ng maraming experience na hindi maganda. Kaya ang pangyayari sa akin ay nagbigay aral din sa aking buhay at nagbigay din ng kaliwanagan sa akin na ako ay makakilala sa Diyos. Doon ko kinahumuhian ng gustong aking sarili nang ako ay makakilala sa Diyos sa pinagagawa ko nung araw. Kaya actually, hindi naman masama ang magplano, no? Pero mali ang magplano nang wala ang Diyos. At maraming masyadong caller ngayon. Yun nga. Sabi nga dito sa ating binabasa, sa ating tinatalakay, na people make plan without consulting God pero para ba tayo ang naghahanap para ba tayo lang may hawak ng ating buhay, no? Hindi natin iniisip na ang buhay natin ay hawak na ng Diyos. Lalo na kapag ikaw ay sinasabi mo kung na ikaw ay sinuko mo na ang sarili mo sa Panginoon, no? At wala nang ibang nagmay-ari sa iyo. Dahil pag tayo ay nakakilala sa Panginoon, siya na magiging driver ng ating buhay, hindi na po tayo. Kaya nga, hindi ba sama magplano, pero mali ang magplano nang walang ang Diyos. No? Kaya nga, dapat po natin malaman kung ano ba talaga ang ating point of view sa buhay. No? Tayo ba ay yung kalooban ba na susunod o ang kalooban ng Diyos? Kasi ang buhay na walang Diyos ay sa plano ay buhay na puno ng kayabangan. Yan po ang nangyayari. Kaya nga, huwag po nating sasabihin na kaya natin ang ating buhay, kaya nating maniobra ang ating buhay nang wala ang Diyos. Kaya nga, alalahanin nyo, ang sabi niya doon sa Proverbs 19:21, na aking favorite verse na many are the plans in a person's heart, but it is Lord purpose that prevail. No, marami po tayong magagandang plano sa ating buhay, sa ating puso. Lagi nating inaasam na ito ay magkakaroon ng kaganapan, pero nakakalimutan natin na ang Diyos pa rin, ang layunin pa rin ng Diyos ang magkakaroon ng katuparan. Ayon nga doon sa kasi po ang kahinaan at panandalian ng buhay, no? Ito po ay ayon doon sa verse 14 na ang sabi po doon sa verse 14, sa katunayan hindi niyo alam kung ano ang mangyayari sa inyong bukas, no? Sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. So, ang katotohanan po nito na kung ating pong iisipin, no, life is like mist, no, parang singaw, parang hamog, no, parang dalian lang, mabilis mawala, no. Yan po ang buhay natin. Parang dalian lang ang ating buhay dito sa mundo. Life is too short, kanga. So, huwag po nating sabihin, life is too short, enjoy yourself. Hindi po. Life, kung alam natin ang buhay maiksi lang,
at panandalian lang at buhay natin pinagkaloob ng Diyos, kailangan gamitin natin ito ng tama na tayo po ay makapaglingkod sa Diyos at mabigyan natin ng kaparangal ang ating Panginoon Diyos dahil siya ang lumikha sa atin. Hindi po natin kaya ang sarili. Wala tayong magagawa kapag tayo hiwalay sa Kanya. Maaring nakakamit mo ang mga maraming yaman, pero hindi mo alam na ang kaluluwa mo pala ay hindi patungo sa Diyos, no? Kasi ang nangyayari po, marami po ang nag-aakala na nagsisimba sila, pero makakapasok sila sa kaharian ng Diyos. Malinaw naman po ang sinasabi ng kasulatan, ayon kay Kristo, na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Doon lamang sa mga sumusunod sa kanyang amang nasa langit ang makakapasok dito. Kasi hindi natin, huwag po tayo maging masyadong confident sa ating sarili na alam na natin lahat at kaya nating imaniobra ang ating buhay dahil marami tayong pera o mataas sa pinag-aralan natin. Hindi natin alam ang mangyayari bukas, no? Marami po akong kilala na nakarating dito ang kanilang pamilya, nabigyan nila ng magandang kinabukasan ng kanilang pamilya, pero bigla na lang nawala yung nagbigay ng magandang kinabukasan sa kanilang pamilya. Marami na rin po na nakilala ko rito, na nabalitaan ko, mga estudyante, nagpunta rito, nagtatrabaho, at sa sobrang pagtatrabaho nila, nagdadrive, na aksidente dahil pinipilit nila ang kanilang katawan na magtrabaho, kahit na wala ng pahinga, nakakalimutan na nila ang Panginoon Diyos sa kanilang buhay. Ganon din po tayo lahat, no? Ang mensahe na to ay nagpapaalala sa mga tao na hindi lahat ang ating mga pangangailangan ay alam ng Diyos yan. Hindi pa nating hinihiling. Ang kailangan lang natin na magtiwala sa Kanya at maging kontento tayo kung ano man ang meron tayo. Dahil hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. No? Kasi parang usok lang tayo. No? Nakikita mo ngayon, pero maya-maya wala na. Ganoon din ang ating mga ari-arian. No? Maraming kwento sa Biblia na patungkol sa mga bagay na yan na nag-ipon ng kayamanan, pero sinabi ng Panginoon, hindi mo ba alam na ngayong gabi na kukuhanin na kita? So ano mangyayari sa kayamanan mo? Huwag po tayo masyadong confident na na forever ang buhay natin. Isipin natin na tayo lahat, no, sooner or later, tayo ay mawawala o mamamatay. Kaya nga, ang dapat po nating alalahanin na stop delaying your obedience to God. Don't say, next time na lang ako magsisimba. Next time na lang ako magkukumit sa Panginoon Diyos. At saka na lang ako sasamba sa Panginoon Diyos kapag naiayos ko na aking pamilya. Yun po ang maling katuwiran. Now is the time to follow God. Mga nakikinig, mga ginigilig kong tagapakinig. No? Ang buhay hindi sigurado. Kaya ang pagsunod sa Diyos ay dapat ngayon, hindi na bukas. Delay obedience is disobedience. The priority of God's will, ayon dito sa ating tinatalakay, ang kahalagaan ng kalooban ng Diyos, ayon dito sa James 4:15, Santiago 4:15. Kaya nga ito ang dapat ninyong sabihin. Ito ang dapat talaga. Palaging merong if God's will, kung loobin ng Panginoon na at ako'y buhay pa, mabubuhay pa tayo, ganito o kaya o ganoon ang gagawin natin. Ganoon ang dapat, no? Kung nabubuhay pa tayo dahil hindi natin alam, baka bukas wala na tayo. Yan ang mga dapat na sasabihin natin. Huwag po tayo masyadong mananangan sa ating sarili, very confident sa ating buhay na akala natin ay tayo ay walang kamatayan. Kaya nga, kapag tayo nagplano, ito ang dapat nyo sabihin, ayon dito sa libro ni Santiago, na kung loobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang ating gagawin. Ganoon po ang tamang pagpaplano sa ating buhay, sa ating mga ginagawa. No? Sapagkat napaka-importante na
palaging kasama ang Diyos sa ating mga plano. Uloloobin ng Diyos, no? If God's willing, no? Kasi ang tunay na tagumpay na buhay ay ang buhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos, no? Yan po ang tunay na tagumpay. Maraming beses na po natin tinalakay dito yan patungkol sa tunay na tagumpay sa kaharian ng Diyos. Ay ang buhay na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Ano pa po? Ang pangapat ay the sin of knowing but not doing. No? Kasalanan na hindi pagsunod sa alam na mong tama. No? Ayon dito sa James 14:16-17, to him who knows to do good and does not do it, it is sin. No? Sabi nga dito sa Tagalog, sa libro ni Santiago 4, versikulo 16 hanggang 17, na ngunit sa ngayon, nagmamalaki at nagmamayabang kayo. Yan po ang sinabi dito sa libro ni Santiago. Masyado kasi tayong yun nga, arrogant o masyadong confident sa ating sarili. Ang ganyang pagyayaban ay masama. Ayon sa nasusulat, hindi ako ang nagsasalita, nagbabasa lang ako. Kung ang isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi naman ginagawa, nagkakasala siya. So, malinaw po ang sinasabi ng mensahe na to, na kapag alam mo na tama ang isang bagay na dapat mong gawin at hindi mo ginagawa, nagkakasala po tayo. Hindi lang kasalanan ng paggawa ng mali, kasalanan din ang hindi paggawa ng tama. Tandaan niyo po yan. Pag alam mong tama at hindi mo ginagawa, nagkakasala po tayo. Kaya wag natin i-ignore ang mga nangyayari sa kapaligiran. Meron kang nakita isang bagay na mali, tapos hindi mo gagawin yung tamang aksyon, nagkakasala ka pa rin. Alam mo ba na dapat kang, para tayo ay magkaroon ng pagsasabuhay sa ating tinatalakay na ito, ang dapat natin gawin ay patuloy tayong magsaliksik sa kanyang salita, magbasa ng Bible, at hindi lang tayo nakikinig. Kailangan nagbabasa rin tayo at panalangin natin, mangusap. Doon po kasi mangungusap ang salita ng Diyos sa ating buhay kapag palagian tayo nagbabasa. At madalas tayo, kailangan dalasin natin ang pananalangin dahil ito po ang paraan sa pakikipag-usap natin sa Diyos, ang pagdadasal. At siyempre, ang paglilingkod sa ating simbahan, pag-volunteer sa loob ng simbahan, kahit na hindi po iyon ang pagkatawag sa iyo. Dahil mayroon po, bawat isa sa atin kasi may mga plano at layunin ng Diyos sa atin kung paano tinawag ay sa kanyang disenyo. Pero yung paglilingkod sa church, yung pag-volunteer, iba po yun. Part din po yun ng ating commitment sa ating Panginoon. Pero iba po yung, hindi po na nangangahulugan na kapag ikaw ay nag-volunteer sa church, yun po ay nakakasiguro ka na makakapasok ka sa kaharian ng langit. Hindi po. Ang pagiging tapat na lingkod ay yung pinahahalagahan natin kung ano yung naging pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ito yung mga plano at layunin niya sa atin lahat, bawat isa sa atin kung paano tayo tinawag ayon sa kanyang disenyo. Kaya nga, pag alam mo ang isang bagay, no, pero hindi mo ginagawa, that is sin. So, hindi sapat ang alam mo ang tama, dapat ginagawa mo ito. Marami po sa atin, alam nila kung paano sila tinawag ng Diyos, pero nagdadalawang isip sila dahil mahirap eh. Alam nila na makaka-apekto sa kanilang pamumuhay. Alam nila na to really follow Jesus is to have to deny ourselves, carry the cross and follow Him. Kaya sabi nga ni Kristo, kung nais niyo sumunod sa akin, makipagtiis din kayo sa akin. So it means hindi madali. Marami tayong itatakwil sarili natin at mga bagay na isi-set aside natin para tayo makasunod sa Kanya.
Kaya nga kung alam ng isang tao na mabuti ang kanyang mabuti na dapat niyang gawin at hindi naman yung ginagawa, nagkakasala siya. Kaya ang pinaka-conclusion dito, life is short, plans are uncertain, but God's will is perfect. No? Totoo na maikli lang ang buhay, life is short, pero hindi po dapat, natural lang mag-enjoy natin. Deserve natin na mapakinabangan natin yung ating mga pinaghirapan. Pero sabi nga dito sa salita na ating tinatalakay, life is short, plans are uncertain, but God's will is perfect. So ang tanong ko ngayon, ikaw ba ay namumuhay ayon sa sarili mong plano? O sumusunod ka sa kalooban ng Diyos? Kaya dapat po nating alalahanin na ang buhay natin dito sa mundo ay panandalian lang. Hindi po tayo mabubuhay ng forever, pero ang ating kaluluwa ang magtatamit ng eternal. Kaya nga tayo nagpakabanal, kaya tayo naglilingkod sa Diyos upang ang kanyang mga pangakong pagliligtas, no, pagdating ng paghuhukom, na ang kaluluwa natin na maliligtas. Itong katawan lupa na to, maiiwan to. Sooner or later, ito yung mawawala. So, paano na yung mga kayamanan? Paano na yung mga inipon mo? Paano na yung mga ari-arian mo? Hindi po natin lahat madadala sa langit o sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, don't just make plans for your life. Submit your life to God's plan. No? Huwag mo lang planuhin ang buhay mo. O ano yung maganda para sa iyo, para sa pamilya mo. Planuhin mo rin yung mga bagay na paano ka magagamitin ng Diyos. No? Ipasa mo ito sa mga plano ng Diyos. Kaya nga sabi dito sa salita, commit yourself to the Lord. At siya po ang magiging magnangalaga ng ating buhay. At ganoon din kapag tayo'y tuloy na nagsaliksik sa kanyang salita at umununa natin ang kanyang kaharian, nagpasakop tayo at napabilang tayo sa kanyang kaharian at mamumuhay tayo ng ayon sa kanyang katuwiran, kanyang kaparaanan, right standing with God, right relationship with God. And the rest is what? Everything shall be added unto us. Ang lahat ng ating pangangailangan ay kanyang idaragdag. No? Hindi lang financial. Financial, that is, given na yan na hindi pa natin hinihiling ang ating pangangailangan. Alam na niya yan. Ibibigay niya yan sa tamang panahon. At ganoon din, ang mga pagkapalang binibigay sa atin ng Diyos, mga blessing niya. Kaya tayo binibigyan ng Diyos sa mga blessing para tayo may magagamit sa pagkakawang loob, pagkakawang gawa. Hindi para lang sa sarili natin. Kaya huwag mo lang planuhin ang buhay mo, ipasa mo ito sa Diyos. Sapagkat ang ayon dito sa salita na ating tinatalakay, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niya gawin, ngunit hindi naman ito ginagawa, nagkakasala. Salamat po sa umagang ito at naway kayo po ay napagpala ng ating tinalakay na salita ng Diyos. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na ang buhay namin ay panandalian lamang dito sa mundo. Salamat po sa pagkakataon na binibigay mo, sa buhay na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa mga pagpapala na patuloy mong pinapadali sa aming buhay. Alam po namin, Panginoon, na mga bagay dito sa mundo ay panandalian lamang at ito po ay pinagkatiwala mo lang sa amin. Salamat po sa iyong pagkitiwala sa lahat ng mga bagay na binigay po sa amin, maging ang gawain na pinagkatiwala mo sa amin. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon kami ay naging mapagmataas at umaasa lamang sa aming sariling plano, Panginoon. Turuan mo kami na hanapin ang iyong kalooban sa bawat desisyon ng aming buhay.
Bigyan mo kami ng mga pusong handang sumunod at kumilos ayon sa iyong nais, Panginoon. Tulungan mo po kami mapagtapatan ng mga gawain pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, sapagkat wala kami magagawa kapag kami ay hiwalay sa iyo. Tulungan mo rin po kami hindi lamang makaalam ng tama, kundi gawin ito araw-araw. Patuloy mo po kami pagkalooban ng knowledge, wisdom, and understanding sa iyong salita upang maintindihan po namin ang iyong mga kapahayagan, upang ito ay aming maipangaral na mayroong kaliwanagan at katapangan. Dalangin ko rin po ang aking pamilya, Panginoon, na patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan at patuloy kang maghari sa aming buhay. Maghari nawa ang kapayapaan at pag-ibig sa puso ng bawat isa. At patuloy na masunod ang iyong kalooban dito sa lupa katulad ng nasa langit. Layo po kami sa lahat ng tukso, sa alok ng mundong ito, Panginoon. At yadyan mo po kami sa lahat ng gawa ang masama. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen at amen. Katulad mo rin ba ako? Sabi ko dati, at the age of 25, dapat stable na ako sa work. 26, dapat may kotse na ako. 27, dapat may bahay na ako. 28, dapat kasal na ako. So on and so forth. But hey, sinumpal ka ng realidad na hindi lahat ng plano mo ay matutupad. Sabi nga sa Isaiah chapter 60, verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kaya magtiwala ka lang, and God will do the rest. Ang mundong ating ginagalawan ay may mga pisikal na batas. Kagaya ng paglubog ng araw, pagsinag ng buwan, at ang pagkutitap ng bituin sa kalangitan. Ang patuloy na pag-ikot ng mundo at ng mga planeta. Ang tubig ay dumadaloy sa sapa tungo sa mga ilog hanggang sa dagat. Kagaya ng paglipas ng taglamig, dumarating ang tagsibol at ang mga bulaklak ay namumukadkad. Kung paano natin nakikita ang mga pisikal na batas sa ating kalikasan, gayon din naman ang espiritual na batas sa pagitan ng Diyos na siyang lumikha ng langit at lupa at ng sangkatauhan. Mahal ka ng Diyos at siya'y may magandang plano sa iyong buhay. Bakit ang karamihan ay hindi nakararanas ng masaganang buhay? Ang tao ay makasalanan at nahiwalay sa Diyos, kaya't hindi niya maaaring malaman at maranasan ang pag-ibig at plano ng Diyos sa kanyang buhay. Ang tao ay nilikha upang makasama ng Diyos. Subalit ayaw niyang pasakop sa Diyos. Humiwalay siya ng daan na ikinasira ng pakikisama niya sa Diyos. Ang katigasang ito ng tao na nakikilala sa tahasang pagsuway o pagwawalang bahala ay nagpapatunay sa tinatawag ng Biblia na kasalanan. Ang kasalanan ang siyang naging malaking pagitan na naghihiwalay sa Diyos at sa tao. Ang tao ay patuloy na sinusubukan na abutin ang Diyos at ang masaganang buhay sa pamamagitan
pamamagitan ng sariling pagsisikap gaya ng mabuting buhay, filosofiya at relihiyon. Ngunit ang tanging paraan upang matulayan ang pagitang ito ay si Kristo Jesus. Si Heso Kristo ang tanging lunas sa kasalanan ng tao. Pinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang maging tulay sa pagitan niya at ng tao. Si Heso Kristo ay namatay sa krus upang bayaran ang kaparusahan ng kasalanan. At si Jesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Ito'y nagpapakita kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ngunit hindi sapat na malaman lamang ang mga ito. Kinakailangan nating tanggapin si Jesucristo na ating tagapagligtas at Panginoon. Saka lamang natin malalaman at mararanasan ang pag-ibig at plano ng Diyos sa ating buhay. Ang pagtanggap kay Kristo ay sa pamamagitan ng paanyayang personal. Si Jesus ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. Sa ating pagkakarinig ng kanyang tinig at pagbukas ng pinto, si Kristo ay papasok at tayo'y makapapasimula at makikisama sa Kanya. Ang dalawang larawan ay kumakatawan sa dalawang uri ng buhay. Buhay na pinaghaharian ng sarili. Sarili ang nasa trono, si Kristo'y nasa labas ng buhay. Mga hilig at naisin ay pinaghaharian ng sarili at ito'y nagbubunga ng kabiguan sa buhay. Buhay na pinaghaharian ni Kristo. Si Kristo'y nasa buhay at nasa trono. Sarili ay wala sa trono. Mga hilig at naisin na pinaghaharian ni Kristo ayon sa layunin ng Diyos. Aling larawan ang kumakatawan ng iyong buhay? Aling larawan ang ninanais mong kumatawan sa iyong buhay? Sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari mong tanggapin si Kristo ngayon din sa panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Alam ng Diyos ang katayuan ng iyong puso. Hindi niya pinapansin ang paraan ng pagsasalita, kundi ang nilalaman ng iyong puso. Ang sumusunod ay isang mungkahing panalangin lamang. Panginoong Hesus, kailangan kita. Salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay. Gawin mo po akong isang taong namumuhay ayon sa iyong kalooban. Ang panalangin bang ito ang nais ng iyong puso? Kung gayon, inaanyayahan kitang manalangin ngayon. Kung ikaw ay nanalangin ng panalangin ito ng taos-puso, si Jesus ay nasa puso mo na at ikaw ay bago na. Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Ikaw ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Ang pakikisama sa isang mabuting simbahan ay napakahalaga sa iyong paglago sa Diyos. Ang sama-samang panggatong ay nag-aapoy ng malakas, ngunit kung ihiwalay ang isa, ito ay namamatay. Kaya napakahalaga ang iyong pakikisama sa ibang mga Kristiyano.
Okay, tayo po ay pansamantala magpapaalam sa umagang ito, no? At naway kayo po ay napagpala ng ating tinalakay ngayong umaga. At siyempre, patuloy nating isipin na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang mga tao, no? Kundi sa mga salita na nagmumula sa bibig ng ating Panginoon Diyos. Kaya pahalagahan natin ang kanyang salita at isama natin ang ating Panginoon Diyos sa lahat ng ating mga plano at upang tayo ay magtagumpay. At patuloy namin ini-encourage sa inyo na unahin natin na tayo po ay mapagharian ng Diyos, mapasakop sa kanyang kaharian dito sa lupa. No? We seek Him, we will find Him. No? Sa lahat ng ating mga nagnais na hanapin ang ating Panginoon Diyos, makikita natin siya pag buong puso natin siyang hahanapin. Kaya ayon doon sa Mateo 6:33, Matthew 6:33, seek first, hindi second, hindi third. Ibig sabihin, that is God's priority. Priority natin ang ating Panginoon. If we seek His kingdom, His righteousness, right relationship with God, right standing with God, tamang relasyon sa Diyos, at ayon sa kanyang katuwiran, ayon sa kanyang kaparaanan, kinakailangan natin sambahin siya, luwalhatiin siya ayon sa kanyang kaparaanan, hindi po paraan ng tao. Dahil kapag paraan ng tao, ito po ay maling-mali, hindi po align sa plano at layunin ng Diyos, sa nais ng Diyos na para siya isambahin. Ang nais niya, isambahin siya sa espiritu at katotohanan. Hindi dapat ang pagsamba natin sa kanya ay ayon lang sa ating kagustuhan. Kaya kung nais natin na makamit ang mga pangako ng Diyos, unahin natin na tayo mapagharian ng Diyos, mamuhay sa kanyang paghahari, sa kanyang katuwiran, kanyang kaparaanan, hindi po paraan ng tao, at ayon sa kanyang mga pangako, lahat ng ating pangangailangan ay kanyang idadagdag. Muli, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa pangalan po ng aking may bahay na si Agnes Tanyag, at ako po naman, ang inyong lingkod, si Brother Tanyag. Kita-kita po tayo sa araw ng Miyerkules, same time, 8 ng umaga hanggang alas 10. At maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa mga nakinig ngayong umaga. Thank you for joining us. Thank you for watching. At sa Diyos lahat nating ibabalik lahat ng mga papuri at pasalamat. Salamat po sa inyo lahat, at see you on Wednesday. Thank you for joining us. Thank you for watching, and to God be all the glory. Bye for now.
Hey! Oh, 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 oh. So, sa umaga, liwanag ay sumisikat. Pag-asa'y muling bumabangon sa puso't isipan. Sa Melbourne, may tinig na tumatawag. Mensahe ng kaharian sa bawat tahanan. Every Monday, Wednesday, Friday we gather. Sa panalangin tayo'y pinag-iisa. Through the screen but hearts are closer. Sa presensya niya tayo'y pinagpala. Hindi lang ito programa kundi tawag ng Diyos Upang hanapin siya ng buong puso. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos. at kanyang katwiran ay mapapasa atin. All these things shall be added unto you. Pangako niya'y di kailanman Magmamahaliw. Oh, seek Him first. Huwag kang mangamba Siya ang sagot sa bawat pangangailangan. sa online ministry. Sama-sama tayong aawit. Kay Kristo Ang buhay ay iaalay. Linggo'y dumating, salita'y buhay. Sa bawat sermon, puso'y nag-aalab. Bro Ernie Tanyag, lingkod na tapat,